Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, pag-usapan natin, kasi hindi lang po ito yung first time na ginawa ni VP Sara Duterte na kung saan yung kanyang mismong supporters, yung sumusuporta, yung die-hard sa kanya, ay talagang literal na iniwan niya sa ere. This is not the first time yung isang DDS vlogger na nag-post na ipapa-headshot daw si PBBM, and then suddenly, nung humingi siya ng tulong dito nga po sa kampo ni VP Sara Duterte, abay, hindi siya tinulungan, nagtsapwera siya. So, syempre, di ba, masakit yun. So, ngayon, hindi po yun yung pinaka-first time na ginawa niya. Actually, if you will remember, ito kanina pa nga yan dyan, no? Naalala nyo, yung 17, actually 20 yan, to be honest. May mga minors kasi. 17 Qatar OFWs na aresto noon dahil sa pro-Duterte rally nila. Hindi tinulungan ni Sara Duterte kasi bawal po magkalat. Oo, doon sa bansang yun. Doon mismo sa Qatar. Ang problema, 'di ba? Dahil nga sa pagiging fanatiko nila, nagrally sila, bawal nga yun doon sa bansang yun. So, hindi po iba kasi yung Pilipinas sa Qatar, 'di ba? So, dinala nila yung ugaling squammy doon sa ibang bansa. Ngayon, ang ending, na-aresto sila. Pero, ito yung twist. Humingi sila ng tulong dito nga po kay VP Sara Duterte. And guess what? Mga minamahal, hindi sila tinulungan. And only the palace, only the president ang gumawa ng way para ma-release sila. So, ito nga yung balita ng pagka-release nila. You know, cases versus 17 arrested OFW in Qatar dismissed. Yan po yung sabi ng palasyo. 'Di ba? Kung iisipin ninyo, malalaman nyo talaga sa panahon ng kagipitan, yung taong sumusuporta sa inyo, kung sino talaga yung kakampi mo, 'di ba? Ngayon sa isyung ito, mga minamahal, ang tanong, nasaan ba itong si Vice President Sara Duterte kapag kailangan siya ng kanyang mga supporters, ng kanyang mga yung mga sumusuporta sa kanya? Kasi, for example, yung 17 na OFW na naaresto doon sa Qatar dahil nga po sa pro-Duterte rally. O, nakalagay na nga doon, pro-Duterte rally. Diba? Mga DDS vlogger, humingi ng tulong dito nga po sa sa Office of the Vice President. Pero at the end of the day, tinulungan ba sila? Wala. Mga minamahal, naging silent itong si President itong si Vice President Sara Duterte. And ironically, mga minamahal, hindi ang kampo ni VP Sara Duterte ang kumilos para makalaya. Kasi may mga anak, yung nag-rally na OFW na yun, may mga anak, na Philippine, may mga pinapaaral. So, nagbigay ng financial assistance, ito nga pong government, at talagang hindi nilubayan ang DFA ata yun, tapos yung immigration, na dapat palayain yung mga taong yan. Kasi may mga pamilya din silang mga binubuhay. So, ang naging way para makalaya yung mga yan, walang iba kundi itong si President Bongbong Marcos at ang Department of Foreign Affairs. So, bakit nga ba yung mga DDS sa panahon ng kagipitan hindi nakikita, 'di ba, mga minamahal, hindi tinutulungan ni VP Sara Duterte? So, if we will back to the time na nung naaresto, Marso 2025, yung 20 na Filipino na yun, actually 20, hindi po 17, mga minamahal, according to the Department of Foreign Affairs. Kasi ito nga yung balita, Ayan, Ayan. See? Dito nakalagay mismo, yan, Yan sa part na, yan, Malacanang also assured that basahin na lang ninyo. Diba? Malacanang also assured that the Philippine government would not abandon. Binigyan ng assurance ng ating gobyerno, ng palasyo, ni President Bongbong Marcos, ang mga OFW na kahit, anti-Marcos sila, na hindi nila i-abandona. Ito nga po mga naarestong Pilipino dahil nga po sa kanilang mga katangahan na ginawang pag-rally doon sa Qatar. At alam nyo kung anong ginawa ng admin? Binigyan po ng assistance. So, sabi nga dito sa balita, kung babasahin natin,
Foreign Affairs Undersecretary Eduardo D. Vega has clarified that 20 Filipinos were arrested for holding a political demonstration in Qatar and not 17 as earlier reported. So, De Vega said the arrested Filipinos participated in a rally which may have been held to oppose the arrest of former President Duterte due to the crimes against humanity before the International Criminal Court. So, anyway, mga minamahal, nag-rally sila just to support former President Duterte kasi mali daw yung ginawa ng ICC. Pero yung ginawa nilang pag-rally doon sa Qatar, mas maling-mali yun. Pero at the end of the day, ang tumulong sa kanila, walang iba, kundi ang ating presidente. 'Di ba? So, according to the DFA, di ba, 20. So, ang naaresto sa Qatar dahil sa paglahok at pagsuporta at pagtutol dito nga po sa ginawang paghuli kay former President Duterte. Ngayon, ang balita, actually, binasa natin yan sa GMA at sa Daily Guardian. Sobrang klarado. Malacanang mismo at ang DFA ang kumilos para mabigyan ng legal at diplomatic assistance ang Philippine Embassy sa Qatar, ang mga nagtrabaho para mabigyan din sila ng tulong habang nakadetain. So, at the end of the day, kahit gaano kalaki yung kasalanan ninyo, gaano kalaki yung kabobohang ginawa ninyo, diba, dito nga po sa ating presidente, hindi kayo iniwan. Pero ang tanong, si VP Sara Duterte, nasaan nga ba siya? Hindi ba DDS ang mga ito, na mga sumusuporta sa kanya, sumusuporta sa tatay niya, ba't niya iniwan? And base sa official statement, oo, sinabi ni Sara Duterte na magbibigay siya ng assistance. Kuno. Pero wala naman tayo nakitang konkretong galaw or kahit balita, update, report, or press briefing na kinukonfirm ni VP Sara Duterte na tutulong siya. Nagsalita lang siya na magbibigay pero hindi natin nakita yung kanyang kawang-gawa. Habang ang palasyo mismo ay nag-confirm dito nga po sa Philippine Government Embassy na hindi nila sila abandonahin hanggang sa na-dismiss na po ang kaso, nakalaya na po itong mga rallyista na nag-rally doon nga po sa Qatar. So kung talagang DDS solidarity ang pinagmamalakin niya, bakit sa panahon ng pangangailangan, biglang nagiging ghost ang Office of the Vice President? Kaya mga minamahal, sa mga DDS dyan, ingat-ingat din kayo sa pagsuporta. Kasi for example, di ba, yung isang DDS vlogger na nag-post na ipapa-headshot niya daw itong si PBBM, humingi ng tulong sa OVP sa kanyang problema sa security niya na din mismo. Dahil nga po sa kanyang ginawang activities na hindi naman din maganda. Pero, nabalitaan natin, ayon na din mismo sa kanya, hindi siya tinulungan. 'Di ba? Ni VP Sara Duterte. Can you imagine that? Mga minamahal, isa sa mga taong tumulong, 'di ba, na magpalaganap ng Duterte propaganda online, tapos biglang iniwan sa ere. 'Di ba dapat supposedly pinapahalagahan 'yan ni VP Sara Duterte? So, hindi pinakinggan, hindi binigyan ng basic response, iniwan lang talaga literal sa ere. At ang masakit pa dito, habang yung ibang mga DDS at ibang mga OFW na natulungan ng palasyo, 'di ba? Itong vlogger na loyalista mismo ni VP Sara Duterte, wala man lang nakaalalay para sa kanya. Gets ninyo mga minamahal? And if we will use the facts, according to the GMA News, April 2, 2025, nag-report ng OVP na magko-coordinate daw para tumulong. Pero wala tayong nakita. Ang nag-provide at actual na nag-provide ay yung DFA ng Malacanang para nga po dito sa financial aid and legal aid ng mga naarestong OFW. 'Di ba? At dito naman sa vlogger na to, kulong nandun sa kustodiya ng NBI. Iniwan ni VP Sara Duterte. So wala tayong balita kung tinulungan ba siya ni VP Sara Duterte. You know what? Mga minamahal, at the end of the day, kung tunay na DDS leader, itong si Sara Duterte, bakit parang hindi niya inaako ang responsibilidad na tumulong sa sarili niyang kampo? Ba't hinahayaan niya lang ito? 'Di ba? Yun yung masakit. Sinusuportahan ninyo tapos ginagago, kinukupal kayo. 'Di ba? So, hindi lang to isang beses na ginawa ni VP Sara Duterte. And you will see the pattern naman, 'di ba? Na kapag ang DDS ay DDS supporter ay nasasangkot sa kahirapan, si VP Sara Duterte always silent. Pipi yan. Hindi nakakapagsalita yan. Pasensya na mga minamahal. May sipon tayo today.
Pero nawala na yung ubo natin. Sipon na lang. 'Di ba? Ngayon, tanong natin, totoo nga ba na solid si VP Sara Duterte sa mga DDS? Or baka naman ginagamit niya lang ang salitang DDS para makapag-promote ng hatreds, maka-gain ng supports, and everything. 'Di ba? So, kung gano'n, malinaw na abandonment ang ginawa ni VP Sara. And by the next time, ingat mga DDS. Kasi si President Bongbong Marcos na ayaw ninyo, tingnan ninyo, tinutulungan kayo. Diba? Alright, mga minamahal yan po. Anyway, yeah, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat po at ingat, mga kababayan.